Namasukan siya bilang isang chemical technician at naging propesor sa iba't ibang universidad ng Argentina bago niya pinasok ang bokasyon ng pagpapari. Noong 2013, nahalal siya bilang bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Silipin natin ang tunay na buhay ni Jorge Mario Bergoglio o mas kilala natin bilang Pope Francis, ang tinaguriang Pope of the New World at People's Pope. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Noong March 2013, isang bagong Santo Papa ang itinalaga ng Simbahang Katoliko. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Walang iba kundi si Cardinal Jorge Mario Bergoglio, na kinikilala ngayon bilang si Pope Francis. Si Jorge ay napaka-simple, humble, napakatalino. Mula noon, pinahanga na niya tayo sa kanyang kakaibang estilo ng pamumuno. Mapagmalasakit, maawain, at bukas sa lahat ng pananaw. Sa kanya, life is very important. Salvation is very important. Sa pag-anunsyo ng Vatican, marami ang nasurpresa nang malamang dadalaw sa Pilipinas ang Santo Papa para kumustahin ang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Isang patunay na wala siyang kinikilalang lahi o pinipiling lugar para iparamdam ang kanyang pagmamahal. Para mas makilala pa si Pope Francis bago ang kanyang nakatakdang papal visit ngayong Huwebes, kinausap ko ang isang paring personal na nakakakilala sa kanya, ang Argentinian priest na si Father Luciano Felioni. Ay, Father Luciano, paano ho kayo nagkakilala? Ang napasukan kong seminaryo ay katapat ng seminaryo niya kung saan siya ay rector that time. Okay. So makakapit bahay kami, hindi siya noon palangiti tulad ngayon. Pero hindi siya masungit, hindi siya galit or basta seryoso siya. Kwento pa ni Father Luciano, hindi katulad ng tingin ng marami. Isang ordinaryong tao rin daw si Pope Francis, nagbibiro at nagagalit din. Paano daw magalit? Anong kwento, Father? Halimbawa, there was a time na maraming seminarista matigas ang ulo. Tumakas during the week, papunta sa chapel, pagdalaw sa tao. So there was a time na tinanggal niya, I think 30 or 35 seminarians in one strike. Talagang pinalis niya. Talaga? Ganun siya Stricto, stricto siya. Komedyante ba si Pope? Just to put an example, nagmisa siya para sa mga madre. So habang nagsasalita, sabi niya sa mga madre, dapat kayong mother, ibig sabihin, dapat maging nanay kayo at hindi matatandang dalaga. Kayo ay asawa ni Kristo. Pero pag nakita ko yung mga mukha ninyo, parang mga byuda ni Kristo. So yung mga ganon joke. Taong 1969 nang opisyal na maordinahan bilang pari si Father Jorge. At makalipas ang maraming taon, noong 1992 ay ginawa siyang kardinal ng nooy Santo Papa na si John Paul II. Nung naging kardinal po siya, paano po nabago yun? Nabago ba? Hindi naman. Yung commuting niya, for example, hindi nagbago. So nag-commute siya pa rin hanggang sa huli. Umuo pa siya ng apartment na maliit. Wala siyang cook, so siya hindi nagluto sa sarili. Pag nakita mo nakipag-interact sa mga tao, hindi nagbago yun. Bukod kay Father Luciano, isa pa sa nakapanayam ko ay si Father Francis Lucas, Executive Director ng Catholic Media Network. Tulad ni Father Felioni, hanga rin daw si Father Lucas sa pagiging simple ni Pope Francis at ang taos niyang pagmamalasakit para sa mahihirap. Nung lumabas siya, puting damit lang ang suot niya. Wala na yung mga kapang pula. At kita rin natin, hinahalikan niya mga paa, pati yung Muslim woman, yung inakap niyang, bukol-bukol yung mukha. Pag nakita mo, hindi ko yung gusto akapin. Hinalikan pa, di ba? Pati yung may epilepsy na inalihan, inakap niya. Hindi na tuloy nakapagtataka kung bakit marami sa atin humahanga at iniidolo si Pope Francis. Tunay nga siyang People's Pope at Pope of the New World. Dahil 2 araw na lang ay nasa Pilipinas na si Pope Francis, marami sa atin ang sabik na siyang makita. Kaya naman dito sa Quiapo, ilang memorabilia at papal merchandise na ang makikita at mabibili.
Isa sa mga nakilala naming nagtitinda rito, si Aling Juliet Estrella. Mga kalendaryo, yan. T-shirt, tapos yung pamaypay ng, tsaka keychain nga pala. Parang masisiyahan ako talagang nadadalaw niya ang Pilipinas. Mas swerte yung Pilipinas at nadalaw niya. Sa Quezon City naman, isa sa mga pwedeng bilhan ng PayPal merchandise ang istasyon ng Radyo Veritas. Bukod sa t-shirt at mugs, nagbebenta rin sila ng bag tags, cellphone accessories at relo na may imahe ni Pope Francis. Mga proceeds nga napupunta sa Radio Veritas Foundation, which is ginagamit namin para sa mga livelihood project, scholarships, at saka disaster management. Maganda ang feedback. So simula na nag-launch kami ng mga last quarter of the year, up to this time, mas maraming bumibili. Kung mapapadpad naman kayo sa Makati, makikita nyo ang isang specialty store na gumagawa ng Pope Francis dolls. Nag-create na rin po kami ng dolls as memorabilia po in honor po ng PayPal visit po ni Pope Francis po. So ito po yung Pope Francis doll po namin. Yung mismong doll po gawa po sa vinyl rubber. Ito naman pong damit niya is sa cotton and this one naman po gawa sa stainless po. I don't think there's anything wrong with that. Huwag mo lang na i-commercialize. Huwag naman, kasi sagrado naman yung mukha ng Papa. Matapos makita ang iba't ibang PayPal merchandise at souvenir items, pinisita din namin ang isang patahian sa Giginto, Bulacan, kung saan mismo ginawa ang mga damit na susuotin ni Pope Francis sa kanyang idaraos na mga misa pagdating niya sa Pilipinas. Ito po yung isang design na to. Ito yung Santo Niño de Cebu. Hinaluan siya ng ito po yung anahaw niya. Ang wala pong ginawa namin yung mga stole po na 2,500. Tapos po, after po after 1 month, nag-decide nga daw po na dito na lang gawin yung susuot ng Pope Francis. Ipinasilip din sa amin ni Maricel at Ronald ang ilang proseso sa pagbuo ng damit ng Santo Papa. Pagkagaling po sa cutter, i-stamping po yung design para makita nung magbuburda. Tapos po, pagka dito, bibigay na po doon sa burdahan. Karangalan po, hindi lang dito sa Bulacan, kundi sa ating mga Pilipino at sa mga manggagawa namin na talagang masaya kami. At sa tingin ko, malaking bagay ito para sa amin. Susunod sa tunay na buhay, may kung ano-ano na ring mga kontrobersya ang kanyang sinagot ng walang alinlangan. Si Pope Francis, ang ginagawa niya ngayon, parang lahat nire-renew niya. Ang hilig niya nung bata siya. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. If someone is gay and is searching for the Lord and has goodwill, then who am I to judge him? Isa lang ito sa mga naging kontrobersyal na pahayag ni Pope Francis na umani ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nahalata ko kay Pope Francis, hindi siya dogmatic in the sense of na nagdi-discriminate sa tao. Ang sabi ni Pope Francis, Christ did not come here to condemn, but to redeem. Sa halos 2 taong panunungkulan ni Pope Francis sa Vatican, may kung ano-ano na ring mga kontrobersya ang kanyang sinagot ng walang alinlangan. Kabilang ang mga kapwa niya alagad ng simbahang sangkot sa pangmomolestya ng mga bata. Ayon sa kanya, di raw ito papalagpasin ng simbahan, kundi parurusahan ang mga nagkasala. Si Pope Francis, ang ginagawa niya ngayon, parang lahat nire-renew niya. Lahat sinasabihin niya yung tama. Pero ang number 1 niya is mercy and compassion. The church should reach out, going out, getting all the sinners together para magbalik loob sa Diyos. Buon viaggio! Bukod dito, minsan na rin tinutukan ni Pope Francis ang usapin sa climate change. Pagpapatunay na di lang natatapos sa loob ng simbahan ang tungkulin ng isang Kristiyano. Ngayon ako nakarinig ng Santo Papa na gustong pakiilamanan ang environment, ang climate change. Kasi created ng God ang environment. Kasi nakita niya sobra-sobra ng pag-aabuso natin sa nature.
That's why he's asking, he's acting the way Christ would have done it. Kaya nga sa nalalapit na pagbisita niya sa ating bansa, bitbit niya ang pag-asa sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Dalawang araw bago ang pagdating ni Pope Francis, puspusan ang paghahanda ng mga opisyal sa mga lugar na kanyang bibisitahin. Gaya na lang dito sa Quirino Grandstand, kung saan idaraos ang isa sa mga misa ng Santo Papa sa bansa. Ang tablado, marami po ba tayong makikitang palamuti, bulaklak? Alam ko po, hindi mapalamuti. Siguro a simple background. Wala pong grandiosong ilalagay. Kasi yun ang gusto din niya. Ayon kay Director Espino, 6 na milyong katao ang inaasahang daragsa dito. The grassy area is called the Burnham Green. So in Burnham Green, we can accommodate close to 1.5 million people. Okay. Pero sikip yun. Samantala, hindi kalayuan mula sa Quirino Grandstand ang isa pang importanteng lugar na bahagi ng papal visit. Dito sa Taft Avenue sa Maynila, matatagpuan ang Apostolic Nunciature. Nasa harap tayo ng Apostolic Nunciature, ang nagsisilbing embahada ng Vatican dito sa Pilipinas. Ito po ang magiging tahanan ni Pope Francis sa kanyang pagdating sa ating bansa. Matatandaang noong 1995, World Youth Day, dito nanirahan si Pope John Paul II na ngayon ay santo na. Pinuntahan din namin ang nag-iisang mapalad na universidad na dadalawin ng Santo Papa, ang University of Santo Tomas. Yung nasa likod ko, yun yung grandstand, no? And that is the place where the Holy Father, Pope Francis, will have an encounter with young people. Si Pope Francis ang mangunguna ng pagdarasal ng Angelus. Di na rin maitatanggi ang excitement ng mga estudyante ng UST sa pagdating ng Santo Papa. I wanted to know the feeling of seeing Pope. That's why we volunteered. We are very blessed to have been given the chance to volunteer as part of the Human Barricade from UST. I'm actually very excited and more honored na this year, even before I graduate, I get to witness the Pope going here. Sa tingin niyo kung mababasa natin yung isip ni Pope, ano kayang iniisip niya na pupunta siya sa Pilipinas? I think tuwan-tuwa siya kasi malaki ang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Susunod sa tunay na buhay, maging ang skull cap na mismong suot ng Santo Papa ay naibigay raw kay Lynch. Father Jorge ang gusto niyang tawag sa kanya. Isang mabuting lider at alagad ng Diyos, inspirasyon ng simbahang Katoliko, at itinuturing na People's Pope. Anong klaseng kabataan kaya mayroon si Pope Francis bago siya hinirang na Santo Papa? December 17, 1936, nang ipanganak si Jorge Mario Bergoglio sa Buenos Aires, Argentina. Isang accountant ang kanyang ama at housewife naman ang ina. Lumaki raw sa simpleng pamumuhay si Pope Francis kasama ang kanyang 4 na mga kapatid. Ano siya masipag, mabait, mapagkalinga, matapang. Siya maging bodyguard. For a short time lang naman. Nag-aral, bouncer. Bouncer siya ng isang club, no? Siya, kunti mo, laki-laki, di ba? Bago pa man maging pari, minsan na rin palang nahilig sa sports na football si Pope Francis noon. Every Sunday or every other Sunday, manonood yan ng live na football game. So talagang very passionate sa football. At alam nyo bang minsan daw nagkaroon pa siya ng puppy love? Nakailang girlfriend siya? Makaalam ko 1. Isa. And, kapitbahay pa. Kapitbahay. Pero matagal din ba yung relationship nila? Hindi naman siguro. Siguro abot ng ilang buwan. Pero sa edad na 18, habang nangungumpisal sa isang pari, dito raw nakaramdam ng calling mula sa Diyos si Pope Francis. Eventually, binuksan niya sa pamilya niya
kung saan yung nanay ay galit na galit, ayaw niya, hindi sinuportahan ng nanay ang bukasyon niya sa umpisa. Unang pari ho ba siya sa pamilya? Yes, I Siya think talaga? so. Yes. Okay. Yes. Alright. So, pero pag kinuwento niya ang bukasyon niya, laging pinupoint down sa araw na yan at sa kumpisa lang. Kaya very important sa kanyang sacrament of confession. Matapos ang halos 4 na taon, pinasok niya ang seminaryo. Kasabay nito, nag-aral si Pope Francis upang maging dalubhasa sa iba't ibang larangan gaya ng philosophy at theology. Naging teacher din Yes, siya? nagturo siya ng literature muna, then nagturo siya ng psychology and philosophy, and eventually nagturo din ng theology. Taong 1969 nang maordinahan bilang pari si Pope Francis. Sa pagdating ni Pope Francis sa bansa, may isa siyang tagahanga na gusto raw siyang makitang muli. Noong nakaraang Oktubre kasi, nagkaroon ng pagkakataon ng isa sa mga miyembro ng religious group na Work of the Saints na makaharap mismo ang Santo Papa sa Vatican. Sabi ko, Holy Father, ako po ay gusto ko rin magpare. Sana po ay kumaga bless nyo rin po ako. And then, ang nangyari po, pagkasabi kong gano'n, nag-lean forward siya, tapos hinawakan ako dito. Yung pala, it's a gesture na e-embrace siya. Maging ang skull cap na mismong suot ng Santo Papa ay naibigay raw kay Lynch. Merong tradisyon po na ang mga pilgrims na nakakalapit sa Santo Papa, pwede silang magdala noon and nasa Santo Papa kung tatanggapin niya or hindi. Nag-request ako na kung pwedeng actually binigay ko na lang sa kanya, inabot ko na lang sa kanya. Hanggang sa nag-realize ko, inabot na niya sa akin yung skull cap na nasuot na niya. At that time, isa lang naramdaman ko, parang I felt that I'm really loved. May nagmamahal sa akin ng matinding-matindi. Sa pagiging mapagkumbaba ni Pope Francis, pinatutunayan niya na kahit sino ay pwedeng maging katulad ng Diyos. Kinakailangan lang ang taimtim na pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Pope Francis? Simplicity at yung preaching umpisa sa pagkatao. So, kinakausap niya lahat ng tao. And I think yung ang message na ganyan naman ang puso ng Diyos. Walang sinisino, lahat ay tinatanggap. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.